Mangyak-yak na umapila si Senator De La Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko sa dayuhan. Kasunod yan ng kumpirmasyong may warrant of arrest na ang ICC laban sa kanya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Meandros Banyas-Mayan. Anong pakiusap ni Senator De La Rosa kay PBBM? Jiggy, aminado si Senator Bato de la Rosa na natatakot siya dito sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. Kaya siya mismo ang umapila kay Pangulong Bongbong Marcos na sana raw huwag siyang isuko sa mga dayuhan. At ang pakiusap daw na yan hindi lang para sa kanya, kundi pati sa mga Pilipino na dumadaan sa kaparehas na karanasan niya o sa kaparehas na sitwasyon niya. Alam daw ni Senator Bato na walang galit sa kanya si Pangulong Marcos, kaya sana daw ay maprotektahan siya nito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. May appeal is sincere to the President. Huwag niya akong ipadala sa dahil. Kung meron akong nanagutan, panagutin ko dito sa ating local road. Huwag doon sa Banyaga. Jiggy, ngayong hapon lang dito sa session hall, nakita natin na talagang umiiyak si Senator Bato de la Rosa habang kausap si Senator Bongo. Bagamat wala pa tayong nakukuhang impormasyon, bakit ba iyak nang iyak si Senator Bato kanina, pero nakita natin na kino-comfort siya ni Senator Bongo. Pero bago yung sesyon, nakausap ko si Senator Bato at ang sabi nga niya, halos wala siyang tulog at hindi rin daw siya halos makakain dahil nga rin sa pag-aalala. At ano ba ang nangyari sa kanya after kahapon sa paglutang niya dito sa Senado? Dito siya nagpalipas ng magdamag sa Senado, partikular doon sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. At ang kanyang kaibigan at kaalyado ni Senator Robin Padilla ay sinamahan pa siya sa pag-overnight niya kagabi dito sa Senado. At plano raw ni Senator Bato de la Rosa na for now, hindi talaga siya muna lalabas ng Senate premises. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Sir, hindi kayo nakatulog, sir? Hindi kayo nakatulog po? Are you worried kaya hindi kayo nakakatulog? Ikaw kung nadalhin ka sa dahil, hindi ka mawari. Sir, how does it feel to attend the session again? Happy? Jiggy, aminado rin si Senator Bato de la Rosa na he felt betrayed at masama ang loob niya kay dating Senate President Tito Soto dahil hindi basta na lang daw pinapasok yung mga NBI personnel dito, hindi man lang daw siniguro na dumaan sa local courts yung ICC warrant na inilabas sa kanya bago nga subukang ihain ito ng NBI sa kanya. Pakiramdam daw niya may pagtataksil na ginawa sa kanya o sa kanilang mga colleagues si dating Senate President Soto. Pero nakuha ko ang panig ni Senate President Soto at ang sabi niya, wala siyang kasalanan. Hindi siya kailangang mag-apologize kay Senator Bato dahil unang-una, hindi niya alam na darating si Senator Bato de la Rosa kahapon sa Senado after niyang hindi magpakita for 6 months. Pangalawa, ang paglilinaw ni Senator Soto ay nagpaalam lang naman yung NBI na merong arrest warrant na mula sa ICC at ang sinabi lang daw ni Senate President Soto sa NBI ay makipag-coordinate sila sa office ng Senate Sergeant at Arms. So parang sabi ni Senator Soto, ano bang kasalanan niya? Bakit masama ang loob sa kanya ni Senator Bato de la Rosa? Pero ngayong hapon lang, bago ako tumayo, nakita natin na yung paghahadel ng mga senador ngayon habang nakabreak ang sesyon, nakita natin na lumapit ni Senator Bato kay Senator Soto at para bang hinag niya or niyakap niya si dating Senate President Soto. So we could only surmise that all is well between them. Anyway, narito ang bahagi ng pahayag ni dating Senate President Tito Soto. Sasama loob niya dahil hindi niya alam kung ano nangyari. Alam ko mayroon silang warrant daw. So I didn't know that Senator De La Rosa is coming. I didn't do anything wrong. At mayan, habang nananatili dyan sa Senado Senator De La Rosa, technically parang protektado siya. At kahapon sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na poprotektahan ng Senado nga si Senator De La Rosa. Ito ba ay masasabi may legal pa ring basihan para gawin? Kasi marami nagsasabi na
hindi po pwedeng mangyari yun. So, ano ang naririnig mo dyan, Mayan? Tama ka dyan, Jiggy. Ayon sa ilang mga na-interview legal experts, walang sapat na proteksyon or walang bisa yung paglalagay kay Senator Bato de la Rosa under protective custody ng Senado. Meron kasing proteksyon ang senador sa ilalim ng batas habang nasa sesyon. Pero tandaan natin, Jiggy, gaya ng sabi ko sa iyo kahapon, maikli ang sesyon na ito, hanggang June 4 lang ito. So the question remains is what happens to Senator Bato and the protection that is promised to him after na wala ng session or nakabreak na by June 5. And then yung protection din na yan ay assured para sa doon sa mga kaso ng senador na merong kaparusahan na mas mababa sa 6 na taon. Pero ang iginigiit nga ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano ay ihaharap lamang nila sa Senator Bato de la Rosa oras na idaan sa local courts itong kaso niya. O local courts or local judge mismo yung maglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero Jiggy, tandaan natin, walang kaso si Senator Bato sa local courts natin as of now. So parang wala tayong ini-expect na warrant from any local courts as of now, Jiggy. At mabilis yung pangyayari kahapon na nagkaroon ng palitan sa Senate presidency. May naririnig ka ba na ugong kung aagawin ulit yung liderato ng Senado? Jiggy, wala kasing limitasyon as to how many times they can change the Senate leadership. It always boils down to the numbers. Kung sino ang grupo na makakabuo ng 13, pwedeng mag-present ng resolution at palitan kung sino yung Senate President ngayon. Pero mismong mga ilang taga-mayorya, gaya na lamang ni Senator Jinggoy Estrada, aminado siya, even si Senator Alan Cayetano sa interview natin kahapon sa kanya, alam niya manipis yung 13 miyembro ng mayorya. Kumbaga, isa lang, madaling may mga masway sa kabila. So, hindi stable yung 13 na majority. Sana mas marami dyan. Kaya nga ang sinasabi ni Senator Alan kahapon, he will work towards getting more senators on his side. Tandaan din natin, Jiggy, na dun sa botohan kahapon ay 13 ang bumoto kay Senate President Alan Cayetano, 9 ang bumoto kay Senator Tito Soto at may 2 nag-abstain, Senator J.V. Ejercito at Senator Mig Zubiri. Those two right now, they do not identify themselves with the minority or majority and can easily be swayed at sila yung posibleng maging swing votes. So really, Jiggy, we feel and we can surmise that unstable yung nangyayari ngayon and we are on the lookout. Kung baka, ang sabi nga nila, abangan ang susunod na kabanata. Yan muna ang latest mula dito sa napakaraming happening sa Senado. Jiggy, balik sa'yo. Mayan, panghuli na lang. At kahapon, di ba, nakita natin yung OSAA, NBI, PNP, talagang nagkalabo-labo na dyan. Ngayon ba ay nakapalibot pa rin yung NBI o PNP dyan sa labas sa Senado o pinapayagan na ulit silang gumalaw sa loob? Okay, good that you asked. Kasi yung conclusion niyan, Jiggy, kahapon, gabi na nangyari around parang past 10 or almost 11 p.m. na. Natapos yung pag-uusap ni Senate President Alan Cayetano at ni NBI Director Matibag. Ang kinatapusan niyan ay cited in contempt pa rin yung siyam na NBI personnel na nanghabol kay Senator Bato de la Rosa kahapon sa loob ng premises ng Senado, pero hindi sila nakadetain dito sa Senado. Nirelease sila ng Senado, pero supposedly nakakulong or nakadetain sila sa loob ng NBI at hindi sila pwedeng palabasin. Nagsasagawa ng sariling investigasyon ng NBI habang nagsasagawa rin ng sariling investigasyon ang Senado. Pero tinanong natin si Senate President Alan Cayetano, what if mag-attempt ulit ang NBI na iserve yung warrant of arrest galing sa ICC? Ang malinaw na sinabi sa atin ni Senate President Cayetano, hindi na papapasukin sa premises ng Senado ang NBI kung sakasakali na sumubok ulit silang pumasok dito. Jiggy? Maraming salamat. Mayan Los Baños po, live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.